Bigyan po muna natin ng reflection ang message na ito at makita po natin ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang conclusion nito ay nandoon sa verse 34. Sabi roon sa NLT ang binabasa kong version. So, sinabing so, that means then. So, then, or therefore, so makatwid, don't worry about tomorrow. Ayaw ni Lord na nag-worry tayo para bukas. For tomorrow will bring its own worries. Sapagkat ang bukas ay magdadala ng kanyang sariling kabalisaan. Today's trouble is enough for today. So yung today is enough. Matuto tayong magkaroon ng challenge. Mamaya sa TPT, babasahin ko. Hinarap yun na word na challenge. Matuto tayong harapin yung anuman meron tayo sa araw na ito. Kaya nag-worry dahil wala sa kanyang kamay, wala sa kanyang paningin, wala pa sa kanyang possession, pinoproblema niya na yon. Sabi nung evangelist, si Don Stewart, narinig ko yun sa kanya, kinote niya si A. Allen, yung sinundan niya, yung sinaksidan niya na evangelist, self-inviting trouble ang tawag doon. When you quote me, when you quote this self-inviting trouble, sabihin ang direction nyo, i-quote nyo yung kinote ko. Hindi yung ang quote nyo lang ay self-inviting trouble. Where did you get that information? So yun ang mahalaga. Ako kapag may kinote, natatandaan ko yon, I refer it to the person to credit him. Para siya naman ang kinote ni Don Stewart, si A. Allen. So kahit na third generation na yan, na lumipas. Sabi doon, it becomes a self-inviting trouble. Kasi hindi pa nga dumarating sa iyo. Niyayayaan mo nang magkaroon ng trouble. Okay? Magkaroon na agad pumasok. So ayaw ni Lord na you're worrying about that problem. Wala pa nga. Pinoproblema mo na. Yun ang sabi sa atin sa Tagalog. Basahin ko sa inyo sa TPT. Ito sabi niya, refuse to worry about tomorrow. Refuse. Tanggihan ninyo. Okay? God wants us to be worry-free. Yan ang pinreach ko na. Ilang taon na yan, nakaraang. God wants us to be worry-free. But it is inevitable o hindi maiwasan ang trouble na dumating sa atin. Dahil yon ay challenge, sabi dito sa TPT. Refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way. Deal with each challenge. Consider it a challenge, sabi dito sa TPT. Challenge yung kinakaharap natin kung anong darating kinabukasan o para bukas that comes your way. One day at a time. So sa akin, sa sinabi ng Panginoon, dahil verse 34 is the Lord's conclusion. Tandaan natin, Sermon on the Mount yan. Tatlo, chapter 5, 6, and 7. Crowds ang pumunta sa kanya dyan. Ang nakinig ng kanyang sermon. This was the first mass sermon recorded in the gospel. Tandaan natin, pangmasa. Ngayon, refuse the worry about tomorrow. Nasa atin yun eh. Kung tatanggihan natin yun. So, subjective ang worrying. Kapag sinabi kong subjective, sa examination, subjective and objective, subjective ay essay type. Nasa atin na yun kung ano isusulat natin sa ating buhay. Subjective eh. Nasa iyong option or choices kung papatulang mo yung worry o i-disregard mo o refuse. Tinawag dito sa quote-unquote sa TPT. Refuse ang ginagawa. So nasa atin ang pagtanggi kung ating i-refuse yan o tatanggapin. But deal with each challenge. So kinukonsider ito na challenge not to worry, but to challenge the things that will bring you to trouble, that comes your way. Sabi nga, one day at a time, araw-araw, deal with it on a day-to-day basis. Kaya may kanta yan eh. Balak namin kantahin ni Pastor Elea kung loobin ng Panginoon sa first Sunday na darating. One day at a time. Napakagandang kanta niya. 1976 ko pa yan narinig. And then, kinakanta ni Pastor Elea. Kaya nga nabighani ang aking puso nung pagkanta niya ngayon. One day at a time is the antidote of worrying. Yan ang point ko. Yan ang conclusion. The antidote for worrying is live your life one day at a time. And the things that you may face along the way will be your challenge for the following day that may come to you. Kung abutin pambuhay, kaya challenge that comes your way one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Kaya mo mag-handle ang sarili niya sa panahon ng kanyang pangangailangan. No? Tinignan ko yung relos namin sa work clock namin. 8:10 pa lang naman. Kaya nadudumpo yung ating solution. Tama yung binigay ni Diakonisa sa context yun. Before we ask God of our needs, alam niya na yon. Alam na ng Panginoon. God is all-knowing eh. Sabi sa Matthew 6:8. Your Father knows what
your needs are before you ask Him. Kaya wag kang mag-worry. Alam ng Panginoon yan eh. Pag tumawag ka, real time, agad ang sagot na yan. Okay? Nung isang araw, Monday night, they first ship si Pastora. Kaya umalis kami ng mga 3:30 o before 4. Lumabas ako dahil may nakapark doon na kotse. Hindi naman problema yung kotse dahil makakabacking ako makakalabas yung van. Yung tricycle, yung kasunod niya. Di tinawag ko si Conrad sa kabilang tawid na Malolos, may lugawan malapit. Pagkatapos, sabi ko, Conrad, pakialis mo nga yung motorsiklo na yun. Hindi ko kilala ko sa iyo. Tinanong ko. Sila doon naging concern. Dahil alam nila, maalis kami. Nakita niya kay ano ito, ganyan, kay Nunong. Tapos, yun nga nangyari, tinanggal niya, nilipat doon sa tapat ng Minute Burger. Pero pinag-pray ko yun bago ako pumunta. 15 minutes bago ako mumaba, niload ko yun, Lord, sino man may-ari nyo, dahil para hindi ako mastorbo kami pag-alis. In minutes, sinagot ng Panginoon yun. Ilumabas yun si Toto. Nakalabas siya. Sabi ko, Brad, sa ito, pag lumabas yung sasakyan naming L3, nasa City Motors na lockdown, di pa natatapos eh. Diyan magpapark yan eh, sabi ko. Yun. Ginawa niya, tinanggal niya kinabukasan. Kaya nakalabas ako ng madaling araw. Passport lang, doon na kami, number 3, sa linya sa dialysis. 15 yung sinasalang doon. Yung kailang agahan mo first ship siya. Kaya salamat sa Panginoon, alam niya na kakailanganin ko yun. Nilabas niya yung tao, dahil wala nakakalap kung kanino yun, bago lang. Kaya salamat sa Panginoon, alam niya yun. Why don't we lead it and pray for it? Dalhin na natin sa Panginoon, and the Lord will take care of our worries. Simple lang yun sa parking. Ay ko, salamat sa Panginoon at alam niya yung needs natin. Ayaw kong madaling araw, sino tatanungan mo doon? Wala nang magulak ng tricycle na yan. Ayun, nakaayos. Ngayon, wala na yung sasakyan. Hindi ako nag-worry. But I do my action. I challenge it. Harapin mo yung taong may alam dyan, o kanino yan, pagtanong mo, o kahit natanggalin yung tricycle. Just simple as that. The Lord knows. He doesn't want you to worry. Kaya yun ang conclusion sa atin sa verse 34. One day at a time. To live one day at a time is the antidote for worrying. Okay, for worrying. God doesn't want us to worry about that. Kaya, kasama tayo sa Panginoon, kahit may ganitong lockdown, still, we put our trust in the Lord. Basta get yourself busy with the Lord, mag-aral ka ng words of God, then share the message sa social media. Keep you busy on that. Kung wala ka ibang ginagawa, kami, naglilinis dito, alam na natin yung mga kaabalahanan. Get yourself busy. Hindi ka pwedeng mababagot ka eh. Watch the news and then pray what's happening around you. Mga ganon. Kasi nasa watchtower tayo ng Panginoon. We are the Lord's watchers. Kamasid sa anuman nangyayari. And to sound the alarm, to warn the people about the coming. Kaya, that's the cure for worrying. We always stay connected with the Lord, and whatever comes, it becomes our challenge. Not worry. So, refute the worry and take it a challenge of life. Hamon yan sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po. At kami ay dumudulog sa iyo na ayaw mo kami ay nababalisa, nababagabag, nasisiraan ng loob, nawawala ng pag-asa. Napapanood namin, Lord, ang mga tao ay nababagot na, nasusuya, mga iba'y pasaway. Dahil wala silang kaabalahanan sa iyo, wala silang connection. They don't stay with your presence. Kaya, nawala na vision nila o nabawasan ng vision nila. Kailan pa ng kamay na bakal para sila'y disiplinahin. At magko-complain sila sa anong kakainin nila. Iba pang pangangailangan, sinasabi nila, hindi na may bibigay ng gobyerno lahat ng kailang pangangailangan. So they are worrying. Lalo na 2 araw, 48 hours, naka-lockdown ang buong Sampaloc District. Mahigit 200,000 ang mamamayan naroon. Dito ay test, is a challenge. Pero nagbigay muna ng duration ng DSWD para may panggastos sila at in preparation for 2 days lockdown. Salamat po, Panginoon, hindi kami nakakaranas ng gayon. Dahil you know where our situation is, kung ano ang kalalagayan namin. Bago man din kami humingi, binibigay mo na. At ang aming mga pangailangan, may stock kami ng bigas, may stock kami ng mga makakain. Salamat, Panginoon, provided mo yan. Hindi kami nakikipagsiksikan sa panic buying because we learn to trust you. We learn to take the challenge of each day of our lives. Alam namin ang mga bagay na ito ay lilipas din. But we should not be complacent. Huwag kami magpapabaya, magpapaluwag ng aming kalalagayan na para bang ayaw na namin makialam sa mundo o wala na kami pakialam sa iba. But our love and care for others must also be demonstrated because of your love. Pakita pa rin namin tulad ng mensahe mo nakaraan. Pakita pa rin namin ang pag-ibig mo ay gumagalaw sa amin.
loving each other kahit hindi namin kilala. We are praying for them. Salamat po at alam mo, Ama, ang aming pong pangangailangan bago kami humingi sa iyo, ikaw ay nakababatid. Binibigay mo na yan in advance. Bago pa man din namin sabitin sa aming mga labi, advance kang mag-isip. Advance ang plano mo. Advance ang pinakikita mo sa amin, Panginoon. Akala ng iba, delay ang pagdating ng iyong pagpapala. You send your blessings in real time. One day at a time ang sagot mo sa problema ng marami ngayon na parang nababagabag sila. Kinakain sila ng kabagabagan nila. Hindi pa man din dumarating ang problema, bagabag na sila, Panginoon. Kaya sinabi ng iyong lingkod na si A. Allen, self-inviting trouble. Kaya salamat, Panginoon, binibigyan mo kami ng wisdom na yan. Ayon sa iyong salita, pati yung libu-libong nakinig sa iyo, Panginoon Jesus, sa Sermon on the Mount, isa ito sa binigay mong pagtitiwala sa kanila na magtiwala sa iyo. Salamat po at ang lahat ng panalangin, pangangailangan na dinudulog namin sa iyo, Panginoon, nilalapit sa iyong luklukan ng biyaya ay makasusumpong kami ng tulong sa oras ng pangangailangan. In time of need, you are there, Lord. In real time, sagot mo na agad ay pinaparating sa amin. So we don't need to wait any longer and to be anxious about anything. Philippians 4:6, but in anything, everything, tell God your needs. Kahit na alam niya na yon, pero iniintay lamang ng aming mga labi. Anuman namumutawi sa aming mga labi, siya naming ibinubulala sa Panginoon. Pinapahayag mula sa aming mga puso, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Salamat po, Panginoon. Nandito kami na nagkakaisa at pinahayag ng iyong salita. Ang manonood pa nito, Panginoon, ng delay o replay ay idaloy mo rin ang anointing sa kanila na nauna na naming tinanggap ang pagpapala mo bago sila tumanggap ng pagpapala sa pakikinig na penamano na kami sa message na ito. Salamat po, Ama, Panginoon sa Banal na Spirit. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you for sharing with us your word and the anointing that will release every trouble, every mind that is preoccupied by problems and worryings. Huwag kami ma-preoccupy, Holy Spirit, but by your comfort and peace and strength in each one of us, you will release everyone to be worry-free. Thank you, Holy Spirit, for having a worry-free life because of your peace, grace, and comfort na ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, Ama, Panginoon Jesus at Banal na Espiritu, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, kulitin kadakilaan sa bawat kasagutan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Praise God. God bless everyone sa pakikinig at panonood ng ating Zoom video stream. Salamat sa bawat isa.